Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to each. Ang usapan natin, naglabasan naman po ng isang survey, ito pong ArcLight. ArcLight ba to? Darklight? ArcLight mga kababayan, naglabas na naman sila ng panibagong senatorial preference survey. At ito tanong nila, who's your 2025 senatorial bet? Ito matindi mga kababayan, ha? Mikilabutan ako dun sa mga sa resulta. Ito mga kababayan matindi. Dito sa kanilang survey, ang number 1 ay si Bongo. Okay lang ako kay Bongo, mga kababayan, kasi si Bongo naman ay talagang pumapasok sa top 12. Si Bongo, parang 4, 5, 6, hanggang 7. Yan si Bongo, naglalaro si Bongo dyan eh. Lakas din ito no? Kahit ang daming kalokohan ginawa no? Kailangan pa natin ng information. Kailangan pakalat pa natin mga informasyon sa ating mga kababayan kung ano ang pinaggagawa ni Bongo. Bakit hindi siya kinakailangang iboto ng taong bayan? Kaya naman nandito tayo para paliwanagan ng ating mga kababayan kung ano talaga ang totoo. Kasi marami silang nabubudol, marami silang nadadaan sa mga malasakit. Pero ang totoo, hindi naman po talaga malasakit, kundi pasakit. Yan mga kababayan. Kaya marami pa rin naniniwala dito kay Bongo. Kaya number 1 siya dito, pero sa totoong survey mga kababayan, sa lehitimong survey, hindi naman nagda-number 1 to eh. 4, 5, 6, 7, yan, pumapasok siya. Ito nga survey na to ay, yun nga, number 1 daw siya. Sabi ni Darklight. Okay lang ako kay Bongo. Ito, medyo tinaas lang talaga nila, sinagad nila sa number 1. Ang kapal na mukha. Number 2 mga kababayan, ito ang kalokohan, ha? Ito ang kalokohan. Number 2, Bato de la Rosa. Ayan ang kalokohan. Ito si Bato de la Rosa, hindi po pumapasok to sa top 11. Lagi siyang 12, 13, 14, 15. Nandun po siya sa gilid ng bangin na anytime pwedeng matanggal. Ito malabong-malabo na to. Mukhang meron kasi doon sa mga sumasabay sa kanya sa 12 mga kababayan, yung mga kasabay niya sa 12, medyo bigatin. Sabi nga niya, tanggap na niya na matatalo siya eh. At magtatanim na lang daw siya ng kamote doon sa Davao. Number 2, biruin nyo, number 2 de la Rosa. Ito mas matindi mga kababayan, matindi sa lahat. Number 3, si Apollo Kibuloy. Kumikidlat tuloy. Talagang dumadagong-dong ang kulog. Dahil si Kibuloy daw, ito si Pacquiao mga kababayan, ay number 3. Pero inyo yan. Talaga to si Darklight Number 3, hindi nga ito pumapasok sa top 12. Hindi nga pumapasok sa top 20. Baka 30. Kulang lang ng 0 to. Yung 3 kulang ng 0 kasi top 30, pwede siya pumasok, pero 3, malabo pa sa sabaw ng pusit. Number 4, si Marco Beta. Marco Beta, number 4, kapal Kapal na mukha, number 4, Marco Beta. Nagagalit nga ito sa mga survey dahil ba't hindi daw siya sumasama sa top 12. Gusto niya patanggal ang SWS Papatanggal niya SWS. Paano ba naman? Nagpa-survey daw yung SWS, tapos wala sa pagpipilian yung pangalan niya, nagagalit. Ayan po si Marco Beta. So ito, yan. Sabi ni Marco Beta, kahit number 1 ako sa survey, hindi ako maniniwala dyan. Pero number 4 siya. Ba't wala kang masabi dito? Marco Beta, ba't wala kang masabi rito? Number 4 ka. Alam ko ba, hindi ka naniniwala sa survey, ba't di ka nag-react? Tingnan mo, ikaw talaga. Number 5, Doc Willie Ong. Ayan mga kababayan, sinasama nila si Doc Willie Ong para kunwari hindi halata. Hindi halata na halos lahat ng nandito mga kababayan ay padapa senators. Para hindi halata. Halata pa rin kahit ano gawin ninyo.
Kahit sinama pa nila si Doc Willie Ong, si Willie Revillame, si Bosita, wala pa rin si Chavit. Sinama nila kunwari para hindi halata na ang nilalagay nila dito ay mga padapa senators o yung mga senator na kadikit ni Duterte. Ayun mga kababayan eh. O, si Richard Mata. Richard Mata. Richard Mata. Ewan ko, ba't tumakbo tong senator? Kapal na mukha. Ano ka ba? Nakikita ko lang sa mga post mo, mga chismis eh. Tapos tatambo kang senator. Ang gagawin mo ron? Richard Mata. Number 7, Jimmy Bundok. Ito, kakantahan lang kayo nito. Jimmy Bundok. Ito may kumanta ng ano. Makanta na ito ni Jimmy Bundok. May kanta to na sumikat eh. Pero hindi ito sisikat eh. Nakapala mo ka, number 7, di ko nga nakikita to sa top 20, mga kababayan eh, Jimmy Bondok. Pasalo na to si Vic Rodriguez. O number 8. Paano ka naging number 8? Number 8, hindi nga kita nakikita mo pasok sa top 20. Chavit Singsoy, sinama nila si Chavit. Para hindi halata. Number 10, si Depektibo, mga kababayan. Philip Salvador, number 10. Isa pa to, kapal na mukha, Wala. Kaalam niya kasi, panahon pa, nung mga panahon ni Robin Padilla, na porke artista ka, ibuboto ka ng tao. Hindi na ngayon. Hindi na maloloko taong bayan, hindi nyo na mabubudo, lalo ka na. Ano ba, alam mo? Ipaaso-aso ka lang kay Bongo. Wala. Hindi ka papasok, Depektibo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Number 11, Willie Revillame. Number 12, Bonifacio Bosita. Si Willie Revillame, sa tingin ko, para sa akin lang siguro, kung hindi ka lang didikit sa mga Duterte, may pag-asa ka eh. Malakas ka naman eh. Huwag ka lang magdidikit sa mga Duterte kasi ikasisira mo yun. Masisira ka kapag dumikit ka sa Duterte. At pinakamaganda, huwag ka na dumikit sa mga Duterte. Sa totoo lang, huwag ka na dumikit sa mga Duterte. Payan makinig ka sa amin, sa akin. Makinig ka. Kapag humiwalay kay Duterte at katulad ni Willie Ong ay ikaw ay tumatakbong independent talaga, baka may pag-asa ka pa. Di ba? Bonifacio Bosita, si Bosita, tulungan naman natin. Pansin ko parang sa totoong survey, sa legit hindi po ito pumapasok sa tingin ko magaling po ito si Bosita. Huwag na po kayo mabusit. Yung mga busit po kay Bosita, lalo na yung mga LTO, kasi LTO laging binabara ni Colonel Bosita, ni Bonifacio Bosita. Sa totoo lang naman, ito si Bosita ay talagang makano po ito, makamasa, at lagi po itong nakaalalay sa ating mga motorista. Kaya para sa akin, isama nyo na to si Bosita. Doc Willie Ong, ganun din. Isama nyo na rin, Willie Revillame. Pag-isipan ko muna. Kasi sabi mo kasi dati, tumatakbo ka para kay Duterte. Ayoko nang ganun. Parang si Philip Salvador tumatakbo para maglingkod kay Duterte. Dapat nag-caregiver ka na lang. Caregiver kay Duterte, kung gusto mo maglingkod kay Duterte, dapat di ka nag-senator. Ano mong kinalaman nyo dyan sa ano? Saka unang-una, wala ka naman ka-experience. Anong gagawin mo sa Senado? Sabi mo nga, hindi ako abogado, hindi ako teacher, hindi ako engineer, hindi ako doktor. Ano ka? Artista daw siya. Artista na handang maglingkod. Sa taong bayan. Ayaw na nga ng artista. Ayaw na namin ng artista kasi sawan-sawa na kami kay Robin Padilla. 4 na taon pa namin at 3 taon pa namin titiisin si Robin Padilla at sasama ka pa sa sakit ng ulo namin. Wag na, oy! Kaya, Willie Revillame, wag ka lang magdidikit kay Duterte. Malamang sa tingin ko may pag-asa ka. Chavit Singson, pag-iisipan ko muna. Pag-isipan ko muna si Chavit. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Ito na naman, itong dark light. Naglabas na naman ng senator na talagang para lang mga
Mambudol, mga kababayan. Pero nyo, halos lahat ng PDP. Ba't nahiya pa kayo? Nahiya pa talaga kayo? Hindi nyo pa nilagay lahat. Dapat nilagay nyo na lahat ng PDP para hindi naman na kayo nahirapan. Dapat sinagad-sagad nyo na. Total, maglalabas naman kayo ng parang peking survey. Ba't nyo pa nilubos-lubos? Dapat nilagay nyo lahat ng PDP senators. Di ba? Nahiya pa kayo talaga. Nahiya pa kayong mga coup. Bad yun, bad. Nahiya pa talaga kayo. Nako. So, ayan mga kababayan, kalokohan na itong dark light. Yan po yung nilabas silang survey at nako mga kababayan, huwag po kayo maniniwala sa mga naglalabas ng survey. Ano lang po yan, guide lang po natin yan. Yan po ay pwede nating sundan, pwede nating tingnan, pero hindi po dapat yan ang mag-desisyon sa iboboto natin. Dapat ang desisyon ay galing sa puso natin. Kaya sabi ko sa inyo palagi, lagi po tayo mag-aaral, magsaliksik, mag-analyze, sabi nga ni Chris Ulo, mag-analyze, para po hindi po tayo mabudol. Na kailangan po nating mag-aaral. Tingnan nyo kung sino yung para sa tao. Huwag yung puro dakdak lang. Tingnan nyo yung para sa tao. At ang priority, ang inuuna ay ang kapakanan ng taong bayan, hindi yung kapakanan o yung kanilang pansariling kapakanan. Dapat ang iboto natin, yung inuuna ay yung public interest, hindi po ang self-interest. Okay? So, yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.